Mga guys, mga farmers, update po ulit sa ating pong talim na talong. Ito na po ulit sila. Ito po yung ating inabunuhan po nung nakaraan. At ang ginawa po natin sa kanila ay matapos po nating lagyan ng abono, tinabunan po natin ang kanila pong mga puno. Ito po. Yan. Mapapansin po ninyo ay malinis na rin po sila. At yun nga po, natabunan na nga po natin ang kanila pong mga puno. Para sa ganun po, purpose po nito, dahil sa tag-ulan nga po tayo ngayon, ay para maprotektahan po yung kanilang puno na hindi po tigilan ng tubig. Dahil sa tag-ulan nga po tayo ngayon, para yung tubig po manatiling nandyan po sa gitna. Diyan po sila dadaan kapag malakas yung ulan at hindi po mabababad ang puno po ng ating pong mga tanim na talong. At sa ganun po ay makakaiwas po tayo sa mga sakit na posibleng dumapo po sa ating pong mga tanim na talong. At bagaman na may dumapo na sakit ay hindi po or makokontrol po natin agad dahil sa malinis nga po yung tanim po natin na talong. At tayo nga po ay naglinis po rito. Yan po. Dahil sa marami po tayong ulan ngayon, hindi pa rin po natin maiwasan yung magkaroon ng ang ilang mga puno ng mga punggos. Katulad po ng ating pong tanim na talong na to. Ito po yung binabanggit ko po sa inyo na meron pa rin pong tinatamaan ng punggos. Ito po yung pong panunuyo po ng kanyang mga puno. Ay may bunga pa naman po yung ating tanim na talong. Yan po. Yan, pagka ganyan po ay hindi na po natin pwedeng asahan po to na magpatuloy. Dahil sa tuyo na nga po yung kanyang puno. At ito po ay dahil sa marami nga po tayong ulan ngayon, ay kapag nagkulang po tayo sa protection sa ating po mga puno ng talong, katulad po ng mga fungicide, ay pangilan-ngilan po ay magkakaroon po ng ganito ang ating po mga tanim na talong. Kaya yan po, aagapan na po natin yan pagka may napansin po tayong ganyan, or kahit wala po tayong napansin na ganyan, ay mas maganda po na mag-prevent na po tayo ng mga fungicide para po sa ating pong mga tanim na talong. Dahil sa kung kailan po siya malalaki na, kapag napansin po natin na may ganyan, ay sayang naman po yung ating pong tanim na talong kapag kung kailang bumubunga na po sila, ay saka po sila magkakaganyan. Kaya mas mahalaga po na kapag tayo po ay nagtanim ng talong, umpisa pa lamang or meron na po agad tayong handang gagamiting gamot para sa kanila. Ayan. Ang iba nga po ay sinasabay na po nila sa paglalagay po ng pataba or ng abono, inihahalo po nila. At ang iba naman po ay kapag ang ginagawa ay ini-spray po nila sa ating po mga tanim talong kahit sila po ay mga bata pa, or kahit ganito pong kalalago. Yan po yung mga huli po natin na
talong dahil sa namatay nga po yung tinanim po natin dyan. Naghuli po tayo. Yung pagkaganyang stage ang talong, pwede na po tayong pag-spray ng fungicide. Yan po, yung ganyang kaliliit pa lang. Para makaiwas po tayo sa mga fungus. Dahil ang fungus po ay nandito lang po sa lupa. Posible pong umatake kung napabayaan po natin. Yan po, meron nga pong nalalanta yung mga dulo. Dahil sa nagkakaroon na po sila ng borer, yung mga tumutusok. Ito po, yan po. May lanta. Yan, yun po yung talbos po ng ating talong nalalanta. Kasi nga po meron po siyang tinusok ng mga manunusok or yung katawag na stem borer. Po. Gagawin po natin diyan, tatanggalin na po natin dito sa ganito. Po. Pagka biniyak po natin yan o tingnan po natin yung gitna po niya, meron po yung uod na maliit sa loob. Kailangan pag nakakita po tayo ng ganyan sa mga talungan po natin, tanggalin na po natin sa pamamagitan po ng babaliin lang po natin yung sanga nila o tatanggalin. Katulad po ng ginawa natin po kanina. Yan po. May uod po siya sa loob. Yan o. Gumagalaw. Kailangan maagapan po natin itong mga ganito. Mga guys, mga ka-farmers, tayo po ngayon ay mag-spray sa atin pong tanim na talong. Ang oras po ngayon ay alas 5 po ng hapon. Tamang-tama po yung timing po natin sa atin pong pag-spray. Mga guys, mga ka-farmers. Ito nga po pala yung gamot na gagamitin po natin sa atin pong pag-spray sa atin pong tanim na talong. Dalawang klase po na insecticide, parehong contact po yan. At ito po yung takalan po natin. Yan po. Haluan na rin po natin ng fungicide. Ito po. Isang kutsara po na fungicide ang ihahalo po natin. Yan po. Pwede naman po silang ipag-mix sa atin pong pag-spray sa atin pong sprayer na 16 liters. Ito po. Yan po mga guys, mga farmers. Tayo po ay magmimix na po ng ating pong gagamiting gamot. Ito po mga guys, mga farmers, ang ating pong isang klaseng gamot na gagamitin. Tatakal po tayo ng 10 ml o isang kutsara. Ito yung ating takalan. Yan po, takal po tayo. At ito naman po yung isang klaseng gamot na gagamitin po natin na pag ihahalo po natin o pag mimix po natin. Tatakal po tayo ng 10 ml din po rito.
Tapos ito pong fungicide, isang kutsara po natin pong itatakal. Ilagay po natin dito. Kakanawin po muna natin tapos bago natin ilagay sa ating pong sprayer. Guys, mga farmers, tapos lagyan po natin ng tubig. Guys, mga farmers, mag-spray na po tayo.